Say muna, yung mga volunteers nyo ba, partisan? I mean, if you have volunteers and they're partisan, then hindi pwede naman yon. Some of our volunteers, hindi po sila parte ng mga partido. Oo. Sila po ay mas parte ng mga organisasyon na nakabase sa komunidad. Okay. So they don't want to align themselves para dun sa mga gantong partido, but rather, nakafocus sila sa different issues. Ayun, Ayun po. issue-oriented Yes sila po, instead of issue-oriented po. party-oriented. Yes po. Now, what about you, Ricky? Kasi meron akong narinig na term na ginagamit yung ewan ko kung People's Choice Movement ito o yung Gabay Cristo. Yung sinasabi nilang principled partisanship. Ano yun? Galing po sa CBCP letter yon na nilabas nila. Karamihan kasi ng mga Katoliko, lalo na hindi na naintindihan talaga yung pinag-uusapan na partisanship or non-partisanship. So, sinasabi na, hindi, non-partisan ako eh. So, hindi ako pwedeng mangampanya. Sinasabi ng CBCP, pwede kayo kumampanya. So, yun ang principled partisanship. So, in other words, sabi mga principled choice. Alam mo kung anong tama, anong mali. Gagawin mo yung tama. Bilang Katoliko, anong tama? Bumoto ng mahusay na tao o hindi makialam? You equate being non-partisan as being not engaging in a campaign. Ganun ba yun? Oo, yun, karamihan ganon. Ganon ang pag-iisip. Kaya hirap na hirap po kaming mag-convince, lalo na sa mga grupo na nagsabi nilang non-partisan kami. That's not partisanship. Sasabihin mo, or you choose, and I choose this from this party and that from this party. That is not partisan. No. Oh, so is that what you want them to do? Why do you say partisan? The moment you say partisan, kasi people say, Sige. you don't want that. Okay, so mas magandang term, principled choice. The Catholic Church, why don't they want to say who their candidates are? Bakit kayo takot na takot? If you're talking about the bishops and the priests, okay, they actually have the right to tell their parishioners, But they don't. ito yung listahan ko. Kung gusto yung sundan, pwede. And Hindi they're allowed. nila ginagawa yun eh. Kaya nga kinakausap namin sila. Sinasabi namin, you are allowed, even by the Constitution. Would you like to say, final word to the mga kapuso, to convince them of the strength of the righteousness of your choice, of your stand? Mga kapuso, pareho tayo nagmamahal sa Diyos at saka sa bayan. Mamili po tayo ng mga leaders na ang gusto nila ay kabutihan ng ating bansa. Magkaisa po tayo. Ganun lang po tayo uunlad. Ganun lang po tayo makakagawa ng kabutihan para sa ating bansa. Kailangan tayo magkaisa. Yun lang po ang pakiusap ko. Para sa mga kabataang Pilipino, nasa ating kamay ang susunod na mga lider ng ating bansa. Huwag tayong mag-iwan lamang ng ilang bakas na hindi natin mapangatawanan sa mga susunod pang taon. Sana ngayong darating na eleksyon, isipin natin anong bansang Pilipinas ang nais nating makita. Anong klaseng leader ang gusto nating magsilbi para sa ating bansa. At lagi nating tatandaan na sa atin ang numero, lumabas tayo ngayong darating na eleksyon at siguraduhin natin na ang bansang Pilipinas ang pipiliin natin dahil ang boto natin ay ang bukas ng mga susunod pang mga kabataang Pilipino. Alam niyo mga kapuso, it seems that these two groups, the youth and the People's Choice Movement, they don't choose people according to who they are, but what they are. In other words, they choose according to issues. Ganyan sila pumipili ng mga leader. Ano ang stand nyo sa issue na ito? Ganon. Hindi yung, ikaw ba ninong ko o kamag-anak ko or whatever. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagka-choose. So thank you very much for your explanations, Ricky and Chard.